Hello, para sa dito sa ibang bansa, kailangan talaga nating matuto na mag-bake ng bread, no? Lalo na hindi natin maiiwasan na ma-homesick talaga tayo sa mga pagkain sa Pinas. Lalo na itong klase na bread. Kailangan talaga nating matuto kasi mahal dito pag mag-order ka online sa mga Filipino store. So, meron namang mga gamit kaya naisipan ko today na mag-bake ng tatlong klaseng bread in one dough. So, I tried the Elordi, the star bread, at saka yung pandesal. So, meron ako ditong 1 1/2 cup warm milk. Dapat warm siya. Hindi yung malamig kasi hindi tutubo yung yeast mo. Pag malamig pala yung milk mo or water. Tapos, nilagyan ko ng 3 tablespoon ng sugar, 2 1/2 teaspoon active dry yeast. Tapos, i-mix mo siya at saka i-rest mo siya for 10 minutes para paalsahin yung ating yeast. Tapos, siniparate ko naman yung pag-mix ng 1/4 cup melted butter at saka 1 egg. Tapos, mix. So, after ng 10 minutes na proofing ng ating yeast, ilagay na natin yung mixture ng melted butter at saka yung egg. Then, after that, for our dry ingredients, so meron tayong 5 cups of all-purpose flour, 1 1/4 cups of sugar, 1/2 cup of powdered milk. Masarap talaga dahil pag may powdered milk siya. Kasi malinamnam yung bread mo. So, combine the dry and wet ingredients tayo, no? And nilagay ko dyan, gumamit ako ng Neretba bread machine kasi para madali ang buhay, hindi ka na mahirapang mag-manual ng pag-knead ng dough. So, i-knead mo lang yan siya ng 15 to 20 minutes. So, after mo yung i-knead, kunin mo yan dyan sa ating bread machine at saka i-form mo ng ball, yung pabilog, yung dough mo at saka ilagay mo yan sa oiled bowl. Tapos, brushan mo ng oil or butter sa top ng dough to avoid dryness. Tapos, i-rest mo yan siya ng 1 hour until ang magdudoble na yung size niya. Then, after that, you have to punch the dough para lumabas yung mga air bubbles, no? Tapos, divide mo yun sa desired pieces ng bread. So, me, I made 16 pieces of this. I use weighing scale like 0.3 pounds each siya para pantay. Mas maganda talaga pag may weighing scale ka para pantay yung bread mo. So, as you could see, no, tinimbang ko talaga siya dahil to make sure, lalo na't ibibenta mo, so dapat pantay talaga yung measurement ng bread mo. Tapos, I plan to make 4 pieces of pandesal, no? So, ganyan lang ang gawin mo dahil ikot-ikot mo lang yan. Gawin mo yung parang bola. Tapos, i-dredge mo yan sa breadcrumbs, yung fine breadcrumbs. So, 4 lang muna at tinakpan ko and resist for 30 minutes. And then, ito naman ang ating ibang dough. Nagawa ako dyan ng star bread. Ganyan lang yan ang proseso, day. At saka yung Elordi natin. Hiwain mo lang yan sa gitna para magmukha talagang Elordi. And then after that, let it rest for 30 minutes. Kailangan talaga niyang kuveran, day, no, kay para hindi siya mahanginan at tumigas yung ating dough. And then, before ako nagpahid ng egg wash sa ating star bread at saka sa ating Elordi, dahil preheat ko muna yung oven natin para agad-agad pagkatapos nating mag-brush, naka-preheat na yung oven into 350 Fahrenheit at saka i-bake ko ito ng 18 to 20 minutes for the Elordi and for the star bread. But for my pandesal, I usually bake it into 15 minutes only. So, una ko siyang pinull out. Tapos, after that, sinunod ko naman yung star bread at saka Elordi, pinahiran ko ng butter at nag-sprinkle din ako ng sugar sa ating star bread. For the Elordi naman, ang iba, hindi na nila pinapahiran ng butter pero gusto ko kasi yung shiny. Ayaw ko kasi siyang dry tingnan. And that's it. Thank you so much for watching.